Sumisigaw. Hola, buenas di. Good morning, kamusta kayo? Ako ito, pagod, kakauwi ko lang galing ng school. Ay, di pala. School. Tapos, nagstay kami ng konti kasi nga, di ba, last week na ni Sofia ngayon sa school. So, ang aking mga kananay, nag-decide na magregalo sa kanyang teacher kasi next year, magpapalit-palit na sila ng teacher tsaka ng section. Tsaka ng kaklase. So, nag-decide sila na magbigay ng regalo. So, doon kami mga 10 minutes ganun. Tapos, yung isang mama doon, mag-grocery, sabi ko, sasama ako sa kanya. Kasi sabi ako ng rice. Yun lang naman, kakawin ko lang ngayon sa bahay. At 10:23 na po, ang init-init na po. Talaga naman dito, summer na summer na. Hindi kami nag-ano ni Sofia, hindi kami sa swimming pool kasi alam niyo ba? Hi again. So, habang ako ay nagkukwento kung paano nangyari kay Sofia, magluto tayo para naman may magawa tayo. Nakapag-bis na pala ako, naputol yung kanina, yung kwento ko kanina. So, kukwento ko na lang sa inyo ngayon. Kukunin ko lang muna yung sibuyas at mga kailangan ko. So, ayan. Meron ako dito sibuyas, tsaka carrots. Ito lang kailangan ko, tsaka yung breast, at tsaka tawag doon gisantes, yung peas. So, mag-umpisa muna tayo magluto. Tapos, yung kwento ko sa inyo, guys, alam nyo ba, si Sofia, dumugo yung ilong niya. So, ang nangyari, pag Friday kasi, nag-movie night kaming lahat. So, tulog kami sa isang kwarto, gano'n. Nag-movie kami bago kami matulog. Kasi nagtulog sa kwarto namin pag Friday. Yun kasi yung parang pinakagawain namin. So, ngayon, nag-movie kami, natulog kami, okay naman siya. And then, kinabukasan, pag-gising niya, siyempre, nauna kami magising sa kanya. So, gano'n na siya sumisigaw. Pag datingin namin sa kanya, may dugo na yung ilong niya. I mean, last year, nangyari din sa kanya yun kasi parang dumudugo yung ilong niya, gano'n. Pero hindi naman, parang first time lang yun last year. Ngayon yung second time. Kasi mainit. Yung Saturday yun, ng umaga. Kailangan namin pumunta sa fiesta. Di ba sabi ko sa inyo, alam kami na fiesta. So, ang ending, umattend kami, tapos dumugo dun sa labas. Umuwi na kami sa bahay. So, hindi na kami nakapag-attend talaga ng fiesta na may palaro-palaro. Tsaka wala rin siyang gana. So, ano nangyari sa mukha ko? Bakit naman putol? Pagkatapos niya mag-uwi ng bahay dahil nga dugo yung ilong niya, wala na kami ginawa. Stay na kami ng bahay. So, hindi na kami nakapag-full. Hindi na kami wala na. Message ko na lang yung best friend niya. Sabi ko, yung mama nun, sabi ko, hindi na ako makaka-attend kasi dumugo yung ilong niya. Sabi niya, okay lang daw. Nung Sunday ng umaga, hindi siya dumugo. So, nung hapon, parang dumugo yata ulit siya nung hapon. Tapos nung Monday, ulit, Monday, na umaga, pagising niya, nung sa CR siya nag-toothbrush. Ewan ko, parang nililinis niya yata yung ilong niya kasi siguro may mga dugo na matigas, ganun. Tapos dumugo ulit siya. Pero, dinala pa rin namin siya sa school. Sabi naman ni Mihay, okay lang, wala naman daw masama nangyayari. Ano lang daw yun? Kumbaga parang dry lang yung ilong niya, tapos may mga tao daw talagang ganun na madaling sensitive yung ilong, gano'n, nagdudugo talaga siya ng mabilis. So, okay lang naman daw yun. Ano daw problema? Kaya, yun. And then, kahapon, pagka-uwi niya galing school, sabi ko sa kanya, nagdugo ba yung ilong niya sa school? Sabi niya, kunti lang daw yung dugo, hindi daw marami-marami. Kasi tinuruan namin siya pag dumudugo, itaas niya ng gano'n, tapos tumitigil na yung dugo. So, sabi niya, nagpunta daw siya ng CR, sinabi daw sa teacher niya, nilinis niya daw, hinugasan niya yung ilong niya, ganyan, tapos okay na. Pero kahapon ng hapon, hindi na siya dumugo. Ewan ko lang ngayon. Tanong ko ulit siya mamaya pag-uwi niya kung okay ba ilong niya. Kaya hindi ko siya nilalabas ng park paghapon kasi sobrang init. Hindi ko siya nilalabas ng swimming pool kasi sobrang init. Tapos para siyang may konting ubo, para siyang, ewan ko ba? Siguro kasi yung panahon nga, kasi nga diba pag nasa school siya, madami siyang nakukuha mga ano-anong virus na ganyan na sa mga klase niya. So, pag summer yan, sabi niya, tignan mo pag summer, wala na yan siyang ganyan. And magiging okay siya. Tapos pagdating niya ng September ulit sa school, babalik na naman niya kasakit na yan. Nag-alala naman ako sa kanya pero sabi ni Maya, huwag ako mag-alala kasi hindi naman daw yun anak. Hindi naman sa normal pero wala naman daw masama. So yeah, yun yung kwentong Sofia. Yun yung kwento ng nangyari sa amin ngayong mga nakaraang araw. Sobrang init kasi ngayong mga araw na to kaya hindi ko alam kung lalabas kami ng bahay paghapon. Yung kaibigan niya kasi sa swimming pool yun. Ayaw ko pa nga siya dalhin sa swimming pool. So baka okay na siya. Dalhin ko siya sa swimming pool. Kasi kawawa naman siya dito sa bahay. Boring na. Alam niyo ba tumatagak na yung pawis ko? Bakit naman ang pangit naman kalahati lang yung ulo ko dyan? Guys, magluto muna tayo kasi anong oras na? Alas 11 na. Mag-alas 11 na. Ang init-init sa kusina namin gusto makatapos. Tignan niyo naman yung
Pawis ko tak na. Tapusin ko na muna itong naluluto ko at ang init talaga dito eh. Lagyan natin yung chicken tapos mamaya tayo ulit mag-usap, okay? Gusto ko kasing tapusin na ito kasi ang init dito. Kailangan ko gumawa ng apple pie para kami ay. Ipakita ko na sa inyo yung before and after. Ito na yung before. Yan yung before. Ito na ang after. O, diba? Nilagyan ko yan siya ng, ng corn flour na may konting tubig para lumapot siya ng konti. So, ayan na. Tapos na yan siya, guys. Tapos, meron na rin ako nakasalang sa washing machine. Tapos, ito ilalagay ko na lang ito sa baunan. Tapos, papalamigin ko siya. Nilalagay ko lang siya sa fridge para bukas babaunin ni Mihay. So, ayan na siya. Masarap yan siya. Hindi lang ako kumakain ito, pero masarap yan siya. Tapos, gagawa ako ng apple pie. Nagawa na rin pala ako ng, ng crust. So, mamaya papakita ko sa inyo paano namin gagawin ni Sofia, okay? Ngayon, anong oras na ba? 12:07 na. So, 12:30, alis na ako. Lalabas na ako ng bahay. Sundin ko si Sofia. So, see you later pagdating ni Sofia. Bye-bye! Hi guys! Good afternoon! 5:36 na lang hapon. Ito na si Sofia. Nagluluto ng custard. So, ito na kami sa kusina. Nagpe-prepare na kami ng... Hindi siya apple pie. Hindi na ako magawa ng apple pie. Para siyang bread pie. Bread na may apple yung palaman niya. So, hindi kami makapagsalita. Magtrabaho na lang tayo kasi maghihiwa-hiwa ako ng mga ingredients. Okay? Pinapa-mix ko lang yan sa kanya tapos i-prepare ko na yung iba para magawa na namin. Andun na pala yung dough ko. Ayan na siya, oh. So, yun na kami nakabalik. Pero nagawa din ako nung para yung sa pie crust. Pero napag-isip-isip ko na baka pwede kong palitan na lang siguro para maiba naman. Kaya, yun, pinalitan ko. Ito si Sofia, kanina pa siya hindi sa bahay, mga 1:30. Tapos nagkain lang kami. Tapos nakatulog yata ako siya, nanonood ng TV. So, yun lang. Ngayon, nagawa na kami kasi pa-winner naman si Mihay. Kaya, tahimik na lang muna tayo. So, ayan na po ang aming custard. Nagawa ni Sofia. Oh, ang ganda niya, di ba? Oh, yan ay choyo. Si gawa ni Sofia ito. Lasage ito. Hayaan muna natin yan dyan kasi ayusin na namin yung mansanas ha. Baka tumigas na yan kaya bibilisan na namin. Sige na guys, manood na lang kayo sa amin. Yan na siya guys. So yan yung dough, tapos yung apple na may cinnamon, tapos yung crust. Ayan. Lagyan natin yan sa oven, tapos pakita ko sa inyo yung kakalabasan mamaya. Ito na siya guys. Yan na siya. I-zoom natin. Yan na siya. Oh, diba? Sarap yan. Sarap. Ang ingay ng washing talaga, always. So, yun na siya, guys. 6 lang ginagawa ko. Pero malaki yan. Malaki yan. Mga ganyang kalaki sa palad ko lang naman. Ganyan. Tapos, ito na yung kay Sofia na ginawa niya. Punto niya sa ilalim. 10 más 20. ¿Cuánto es? 30. Vale. 8 más 8, 16. 8 más 2? ¿Eh? 8 más 2. 10. 8 por 2. 8 por 2. 16. 16. 16 por 2, como si fuera 16 más 16. 32. Muy bien. Esto me suena. 5 por 4. Pero tengo que multiplicar 4 o 5. De la manera que quieres tú. Yo diría que 20. Pues así es. ¿Y cómo lo has sin hecho? cortar. ¿Y cómo lo has hecho? Pues recuerdo cuando se me con los pies. Eso bebé. Y además para un gato. Pero menos mal que tenemos. ¿Y si son 5 por 5? Ya no te queda. Me cargo de culo. Si tienes un pan y medio y le pones otra mitad,
¿Cuánto es? 2 enteros. 2 barras de pan, vale. Muy bien. Pues es lo mismo, ¿no? Dices 1,5 más medio. ¿Cuánto es? Pues 2. Hay 5 manzanas y somos solo tú y yo. ¿Cómo lo dividirías? Pero hay que dividir. Entre tú y yo. Uno para ti, uno para mí, uno para ti, uno para mí. Y este, ¿Cómo lo dividimos? así. ¿Por la mitad? El dedito es a mí y el otro es a mí. Exactamente. La división es así, ¿vale? Divides hasta que te queda un trocito y ese trocito lo divides entre los que están presentes. Y ahora, mira, decimos 2 por 2, ¿cuánto es? 4, Vale. Y ahora, 2 por 3, 6, vale. 2 por 4, 8, y si pongo así, 3 por 3, 6. he hecho trampa. ¿Por qué? Aquí, ¿cuántos grupos de 3 tienes? Este es un grupo de... 3, Este es un grupo de... 3, ¿Y cuántos grupos de 3 tienes? 2, Entonces, he dicho 3 por 3, pero aquí no tienes 3 grupos de 3. Esto sería 3 por... 2, Claro, entonces 3 por 2 es igual a... 6. Claro. Vale, son 3 por 3, 9, claro, muy bien. Más 2, 11. muy bien. Muy bien.